ko alam bakit ang mga tao, akala nila lahat libre. Hindi po libre. Hirap din po yung mag-isip, mahirap din po yung mag-analyze, sorry. I have to eat properly. I have to chew. At saka ayoko yung sinabihan na po ako na pag kumain ako pareho daw kami ni Ruel. Maingay. Sarap po. Bean sprout at saka kalabasa. Magandang gabi po sa inyo. Ako po ay nagdi-dinner ngayon. Ang niluto ko sa asawa ko ngayon is pasta, chicken pasta. Niluto. Hindi ako nag-food vlog. Hindi din po ako nag-food vlog kasi nag-crave po ako ngayon ng okoy. Ito po dinner ko ngayon. Tapos pumunta po ako sa actually today, stress po ako. Ang aga alam nyo, kailan hindi ako pumasok no Friday, Saturday, Sunday, Monday. Oops, ano ito? Monday, kahapon. Hindi ako pumasok. So ngayon lang ako pumasok. Lahat po sila nagtawagan, ng client ko. Nagtawagan, tapos, marami pong mga issues. Dalawa akong audit. Ang audit ko is sama payroll taxes, employment security at isang LNI. Yung sa LNI, andito kanina yung aking landscaper. Mukhang pinapaano siyang audit. Sabi ko, I'm charging here. This is not an easy task kasi I need to call. Bukas tatawagan ko yung auditor kung prepare ko yung lahat ng kailangan. So, yun ang namin. Pero may duda ako dahil siguro sa anak niya. So sabi ko mag-briefing tayo before ka makipag-usap sa mga auditors. Then naman, last week pa yon, ito naman isa kong kliyente, nag-decide siya mag-payroll noong 2024. Employment security naman. Isa lang naman empleyado niya, may family home, audit siya. Ngayon, kailangan namin gawin ang 2 taon niyang payroll. Nagbayad naman siya. Sabi ko, lang naman pa. Pero hindi ko rin alam kung ano gagawin ko. Kasi I really have to explain kasi may general ledger na hinihingi ang audit eh. Sa tagal ko nang hindi. At saka itong audit na ito, hindi ko kasalanan. Sila po may kasalanan. Kasi yung isa, ngayon lang siya nag-file no 2024 lang siya nag-file ng taxes. Nakita nila na, tapos malaki ang kinikita niya. Kaya, sarap po. Bean sprout at saka kalabasa. Pero tingnan nyo, ang laki po ng aking. Ang laki po ng aking shrimp. Kayo dyan, madali lang po kayo maka-order ng ukoy. Dito kailangan po kami po gumawa. Bukas, magkikrave din naman ako ng toge. Bumili po ako ito nga, so kanina, talagang stiff na to, sakit-sakit talaga ng aking ang laki. Tapos dumating na may isa kong kliyente na tanghali. Maglo-loan. Ngayon, sabi niya bago lang to. Ginawa nung kanyang mga dating niyang accountant. So, ginawa ko lang yung personal. So, nung tinignan ko yung papers niya, ay, teka, nagawa ko. Hayaan mo na lang yung dati mong ma-preparer, i-file na nila yung ginawa lang kasi in-amend nila eh. So, sabi ko, lusot ako. Heto na, ang dami ko na namang letter tsaka tawag. Gusto nilang isa, sasagutin ko, pupunta ng Pilipinas yung isa, sasagutin ko yung mga tanong ng mga loan officer. So, ayan, gawa na naman ako wala nga po ako natapos ngayong araw na to. Kaya stress ako. Kailangan, pero may nagbayad naman sa akin. Meron akong tatapusin. Wala naman siya mortgage interest. So, may kukulitin ko siya. Para tapos na, para mabayaran na niya ako. So, anyway,
Kailangan ko yung letter. Tapos, heto na naman. Meron na naman dalawa. Papagawa ng parang, eto, can you please give me my profit and loss and my balance sheet? Sabi ko, ha? Hindi ka naman ginagawa ko lang ang tax mo. Pero I never do your P&L and balance sheet. Tapos, inanuhan ko na siya ng presyo ko. Sabi ko, I can do that based on what you gave me and based on what we file. So, sabi ko, sige. Sabi ko, etong presyo ko, hindi ko alam. Tingnan natin kung siya ay sasagot. Hindi ko alam, bakit ang mga tao? Akala nila lahat libre. Hindi po libre. Hirap din po yung mag-isip. Mahirap din po yung mag-analyze, mag-come to, Kasi alam mo, yung pirma ko lang pwede na sa bangko. Yung, pag gumagawa ko ng bookkeeping, isang Kenyan kong kliyente, bibili ng property. Hanggang ngayon, nga pala, hindi pa niya ako nililibre. Bibili siya, 1.4 million yung bibili ng bahay. Ngayon, ginawa ko, ang bookkeeper ko kasi si Nap. So ako, I analyze, tapos akong gumagawa ng balance sheet. So, ayun, pagkaano na, glory to God na nabili naman niya. So, pero na-stress lang ako kanina kasi ang daming sulat, ang daming tawag. So, may hinihintay na lang ako sa papel, hindi pa sumasagot. Tapos, isa naman, nakausap ko yung isang client ko na hindi ko pa nagagawa yung tax niya. Pala nung nakita ko, teka, ba't hindi ko pa natatapos to? Yung pala nasa Kenya, kausap ko yung anak. So sabi ko, I'll deal with you. You better send me all your paperwork para matapos ko. Alam niyo po, nagkasabay-sabay. Ang dami-dami ko. Kasi ako, isa-isa ko ginagawa. Tapos meron ako natapos na kliyente. Hanggang ngayon, hindi pa naman nila ako tinatawagan. Ewan ko, anong problema nun? Binigyan na nila sa gawin ko taxes nila. Pero subukan ko, tinawagan ko na sa phone, in-email ko na sila. Sana, huwag akong ma-scam. Kasi, minsan po, nagpapakahirap akong gawin. Tapos natapos ko na. Pinagawa ko na sa iba. Yung ganun ba? Siyempre, magagalit ka. Most of the time, gumagawa niyang Pilipino. May gumabang Kenyan sa akin? Wala naman. Kasi itong mga Kenyan na to matagal na, last year pa nila po gusto pumunta sa akin. Lahat sila. Tapos dumating na nung last Thursday, dumating na yung mga mahihirap na gagawin ko. Nakaka-stress. Gusto ko magbakasyon. So anyway, hindi ako masyado nakaparinig doon sa mga ni Roel, yung live niya. Kasi I'm listening, pero marami kasi akong ginagawa. Ang dami kong may pinagagawa asawa ko sa akin bago siya umalis, pupunta sa trabaho. Tapos syempre pagpe-pray ko muna siya pagpunta niya ng trabaho. Tapos yun, wala naman masyadong so far padala ko na yung pera sa mga sino na nga yung kapatid ni nakalimutan ko yung pangalan ng bata. Sorry. I have to eat properly. I have to chew. At saka ayoko yung sinabihan na po ako na pag kumain ako pareho daw kami ni Roel, maingay. Kasi nagdadaldal ako So anyway, masarap po yung aking yung suka ko meron mga bawang. Tsaka nilagyan ko ng pinakurat. Pinagsama ko yung pinakurat at saka yung nakano, yung sweet tawag nito, yung sweet vinegar. Nakalimutan ko doon. So, ako ngayon nag-crave tapos nagpunta muna ako sa nagpa-masahe ako, masahe. Grabe. Yung una, pag nagmasahe yung nagmamasahe sa akin, hindi siya. Pero yung later on, nakukuha niya yung pressure point ng aking tapos bigla, isang oras ako, sabi niya $70, okay, that's fine, I'll give you $100. Binigyan ko siya, gustong-gusto niya ako kasi lagi ako flat ko na dati 60, tapos basta flat ko na 100. So, they deserve it. They deserve
na yung trabaho. Kasi minsan, sabi mo na sa $70, mapupunta lang na sa trabaho yun eh. Tip nila, sa kanila yun. So, ganyan po ako mahilig po ako mag-tip sa mga workers, mga waiters, mga DoorDashers, yung pati taxi drivers, yung mga ganyan, dapat po bigyan natin po sila ng tip. Dito sa Amerika kasi uso ang tip. Kaya, ayaw ko. Minsan nga napapagalitan ako ng bayaw ko nung isa. Minsan nagbigay po ko ng 1,000 na tip. Ha? Ba't ka nagbigay ng 1,000? Dapat binigay mo mga 20 pesos. Ha? Bakit 20 pesos? Kasi binibigay namin mga $20, $30 to $40. Oo, dun sa Amerika. Pero hindi, sabi ko, it's okay. It's okay. Sabi ko, magbigay na lang tayo. Kawawa na may matao. Na-miss ko talaga po ang ukoy. Last time, natutuwa naman ako sa mga ibang subscriber. Nagluto po ako ni food vlog ko siya. Nagluto po ako ng toge, yung veggie lumpia. Dami kong gumaya. For sure, marami na naman gagaya sa akin. Guys, kamote at kalabasa. Oo, hindi naman, ayoko masyadong marami ilagay. Pero, may shrimp. Punta ako sa East Asia, bumili ako ng marami. Maghahanap po ako ng maliliit na shrimp. Yun ang gusto ko sa Wala daw nagtitinda dito ng maliliit na shrimp. Pero, subukan ko nga ang Paldo at saka H-Mart. Subukan yung mga maliliit ba? Tapos doon sa California, meron pa nga sila yung shrimp nila yung tumatalon-talon. Bumibili po kami yung tumatalon-talon, yung live siya. Ang ginagawa namin, bili kami. Siyempre, siya. So, lalagyan namin ng yung parang nilasing na, maghanap nga ako ng shrimp na yun. At gusto kong gumawa. Paborito ko rin po yung nilasing na na shrimp. Na nilagyan namin po ng beer kasi nga nilasing. So, anyway, nakakatuwa din ng Lord kapag siyempre alam nyo, there's no easy way to go up. To succeed. You really have to work hard. Work hard, trabaho. Tandaan nyo, God despises those who are lazy. And He blesses those who are diligent. Diligent, ibig sabihin nun, masisipag. Kaya lang, huwag kayong magreklamo kapag sabi nyo, masipag naman ako, bakit hanggang ngayon? Wala pa. Kasi po, tinuturuan po kayo ng Lord maging patient. Patience is a virtue. And always remember, gaya ng one time sa isang live ko na God's timing is perfect. Kahit nasabi mo pinakalas na, kasi ilang beses ko lagi ko po yun na-experience. Kaya pinsan, Lord, kailangan ko ng ganito para pag hindi dumating, okay, may plano ho kayo, siguro, sige, maghihintay po ko. Pag-pray ko lang na, huwag ako singilin. Ganon. Kasi, wala naman wala po namang naniningil. Pero syempre, ko lang na gusto ko lagi maaga ako magbayad. So, kaya sinasabi ko sa inyo, sinishare ko po sa inyo na always remember na God's timing is always perfect. So, magtrabaho lang tayo magtrabaho. Huwag tayong magreklamo. Instead po tayo magreklamo, haunt. Ang sabihin ng haunt. Haunt means yung galingan natin. We have to, kung ano yung trabaho natin, gawin na, yun, kumbaga, gawin natin. Parang, kailangan galingan nyo yung nyo. Gaya sa trabaho ko, accountant po ako, I really have to go study, nag-a-attend ako ng mga seminars, pati libro ko, minsan
pag may mga marami na naman bagong classes na pag-aralin kasi marami na namang law ngayon. So yun, kailangan galingin mo kasi may mga mga client mo umaasa sa iyo. Gaya nito, may bago na naman batas dito sa Washington State na ang mga caregiver na natutulog sa kanilang adult family home babayaran. So sabi ko, that's not fair. Sinabi ko sa advice ko na ipetisyon nila yon. Meron silang union. So they have to petition for that kasi it's really ridiculous. Imagine, sabi nga ng isang Kenyan na galing North Carolina, how can we pay our caregiver? Sabi niya, they're just paying us per day, and we have to pay them yung minimum. Minimum wage dito po sa Washington mataas, mas mataas pa po sa California. Halos $17 mag-$18 na po. Kaya nga, sabi niya, paano namin sila babayaran? Ang taas-taas ng minimum wage. So sabi ko sa kanila, ang tangi ko lang masasabi sa kanila is ipaglaban nila. They have to have a lobby. They have mga lobbyists doon sa nila. Tapos, i-petition nila. Kailangan, kasi nagbabayad sila sa union nila Ako po, itutuloy ko na tong aking at manunod po ako ng mga kung ano dito sa aking garden. Masarap talaga kumain dito sa garden. Yan, tingnan niyo po. Ayan na naman. Ito po yung pagkain ko. So anyway, don't forget to like and subscribe.